Nasa paanan siya ng hagdan ay kandahaba ang leeg niya na patingin-tingin. Noon ay si Badong lang ang nakikita niya sa loob ng kabahayan. Madalas, pero ngayon kahit na si Badong ay wala. Hinihintay na rin niya na umuwi na si Gavin kung nasaan mang impyerno iyon napunta kasi hindi pa siya nakakapag-enroll at mukhang wala namang bili na bitbitin na siya sa university. Natilihan siya nang pumasok galing sa labas ang isang babae na nakapula. May suot na sombrelong pula at malalaking sunglass. Tumatawa ang babae at nakatakip sa labi habang ang isang kamay ay may hawak na pouch. At ang kasunod noon na pumasok ng nakangiti ay ang bagong gupit na si Gavin. Parang lumukso ang puso niya na parang nararamdaman lang niya ay kapag nakikita niya ang prof niyang pogi. Bumalik na ang demonyo. Galing pala sa impyerno ng isang demonya. Nagkatinginan sila ni Gavin pero hindi siya pinansin ng walang hiya. Kaya parang may kung anong kurot sa puso niya. Have a seat, amor. Alok nito sa babae ng sofa. 3 araw na nawala, hindi man lang siya nginitian. May utang pa nga ito sa kanyang kasalanan. Ito pa ang may ganang mang-snob? Kung sa bagay, sino ba siya? Namiss niya yata ito sa ilang araw na wala kaya parang napapatulala siya, lalo pat ang gwapo sa suot na long sleeves at humahalimuyak na naman ang amoy na parang mas nagugustuhan niya ngayon. Ilang araw yata kasi niyang hindi nasinghot kaya ganoon. She pursed her lips and just walk on. Mukhang busy naman ito kaya bakit naman siya mamimiss. Saka baka nag-tour ang dalawa ng babaeng kasama nito na parang tutubi sa laki ng sunglass. Taas noo siyang naglakad at nalagpasan ng dalawa kahit na parang naiintriga siya sa kilos ng babae at mga hagikik. I miss being with you, Dark. Sabi ng babae kaya parang lumaki ang mga tenga ni Emily. I feel the same, love. Love? Amor? Umalis lang ng 3 araw, in love na naman sa ibang babae at hindi na kay Erica? Bumalikwas ang uso niya at mas lalong nalakahan ang hakbang papunta sa kusina. Yaya. Tawag ng babae pero hindi siya lumingon. Siya ba ang tinatawag noong yaya? Pumihit siya at tumingin sa dalawa. Ako ba? Turo niya sa sarili. Ikaw nga, may iba pa ba? Can I have a glass of water? I feel like dehydrated. Ang haba ng biyahe namin ni Dark. Marting sabi noon at tinibas panghita ng katabing lalaki na ang tiim ng titig sa kanya. Parang ang sama na loob niya na hindi man lang nito sinabi na hindi siya yaya. Hindi naman siya naka-uniform na pang-maid pero napagkamalan pa rin siya. Ang suot niya ay isang maxi long dress na kulay brown tapos, yaya? Oh, ganoon na ba siya kapangit para magmukhang atchay na kahit bihisan ay lalabas pa rin na mukhang babaeng pobre na nakatira sa gilid ng tulay? Parang pumangit lalo ang pakiramdam niya at sumama ang loob. Bakit man sensitive niya? Hindi naman siya ganoon dati. Parang naluluha pa siya sa kaisipan na tinawag siyang yaya sa harap ni Gavin. Sinarili ni Gavin ang paghinga ng malalim at pagtaas ng noo. Kay Gavin siya tumingin na parang inaantok na yata sa kinauupuan. Malamang napagod yata sa kakapangabayo. Kakapangabayo ng tao. Parang kinurot na naman ang puso niya. Hindi siya maniniwala na wala itong babae sa loob ng 3 araw. Sa taas ng libido ng demonyo, kulang ang 2 babae kay Gavin sa isang araw. Ikaw, Boss Light, may gusto ka ba? She pretended like she's a real nani. Nakatitig pa rin ito sa kanya at maya-maya lang ay iiitsa na niya sa pagmumukha nito ang dambuhalang vase sa tabi niya. Naalabadbaran na siya sa mukha nitong bagong gupit kasi parang lalong ang gwapo lang ni Gavin kahit na ang sama naman ng ugali. Ewan, naalala niya ang mga skirt niya na binutas yata nitong sadya tapos ibinuntong pa sa washing machine. Parang tanga, binutas na binasa pa. May gusto ko ba, senyor? Pangiinis pa niya at yumuko pa siyang konti. I want something in exchange for my 30,000. Buong buo na sagot nito kaya napalunok siya dahil nakuha kaagad niyang ibig nitong sabihin. Walang hiya, kagagaling lang sa babae at may kasama pa nga. Yun na naman ang gusto sa kanya. Muslim yata si Gabi na gustong mag-asawa ng 7 babae ng sabay-sabay. I want it in my jacuzzi. Bear. He punctuated the last word with emphasis. Iirap na sana siya dahil anong karapatan nitong humingi sa kanya? Sununog nga ang palda niya at magkagalit pa sila. Pero pumasok si Greg dalang isang puting kahon at isang 2 sobre. Miss Junita, galing sa modista. Nahuli daw ng deliver ko sa maraming rush orders. Ng lalaki. Rush orders ng ano? Hindi naman siya nagpapatahi ng gown. That's bullshit.
Bulalas ni Gavin kaya natutop niya ang dibdib. Nagiging magugulat na yata siya. I ordered them to deliver those uniforms 2 days ago. I even doubled the payments and we're still late. Galit na sabi ni Gavin pero siya ay kaagad na napatulan sa tuwa. Uniform? Wow, may kapalit ng binutas niya mga skirt niya. Nagmamadali siyang tumalikod na muna. Sandali lang Kuya Greg. Paalam niya doon na nakatayo sa may pintuan. Ikukuha ko lang si Ma'am na maganda ng tubig. Nabola pa niya ang babae sa sobrang katuwaan niya. Kita niyang umisi ang babae at mukhang nabilog niya ang ulo. Wala siyang pakialam kahit pa yata isang drum na tubig ang ipakuha dito sa kanya, susundin niya dahil sa sobrang kasiyahan. Sa loob ng kusina ay nadatnan niya si Lerma na kumukuha ng tubig sa ref. Oh, gising na pala ang prinsesa ko. Kumain ka na ba? Emily anak? Galing ako sa grocery at nakita kong nandiyan na ang kotse ni Gavin kaya sa likod na ako dumaan dahil baka ako may bisita. Meron nga po yaya. Babaeng Love ang tawag niya. Love? Kunot noo si Lerma. Opo. Amor? Love? Sinalinan niya ng tubig ang baso. Ah, kasama niya? Inaanak ni Abelardo, yung balikbayan. Galing sa Jamaica. Yung doktor sa mga remote area doon. Naku, ang bait na bata noon. Ang laki din ng ngisi ng yaya Lerma niya at kung bakit naman parang nagselo siya at parang naikumpara kaagad ang sarili sa babae na iyon. Okay lang po ma'am, parang ganoon naman din talaga ako. Excuse me po. Paalam niya at saka nilagpasan sa Gavin na hindi tinitingnan. Kinuha niya kay Greg ang mga dala noon at walang imik o lingon na pumanhik siya sa hagdan. Gavin belongs to those kind of women, classy, educated and wealthy. What must Emily even call him? He's really a womanizer, always hungry to taste a woman. And could she even consider herself lucky for being one of the many flavors of this man? She guesses not. Tulad nga ng sabi nito sa kanya noong araw na lumipat sila, ay walang forever at mas lalong walang forever sa kanilang dalawa. Kung ano man ang meron ito para sa kanya ay purong pagnanasa lang at tawag ng laman. At bakit naman siya parang kinukurot na ganoong kasusopistikada ang mga babaeng kakilala nito? Samantalang siya ay di hamak na bayaran. Binili at ang masakit sa lahat, kriminal na nakurusunadahan kaya hindi pa nasasentensyahan. She heaved a sigh. Nawala na ang sama ng loob niya dahil may kapalit na ang mga skirt niya at bumawi naman kahit na hindi nag-sorry. Kaya lang bakit parang ang bigat ng dibdib niya at parang insecure na insecure siya. Wala naman dapat siyang maramdaman na ganoon kasi ni minsan naman ay hindi siya naiinggit sa kung ano ang meron ng iba na wala siya. Hindi maganda na ganoon ang nararamdaman niya. Hindi siya pinalaki ng nanay niya na inggitera. Hindi naman siguro siya naiinggit, nanliliit. Binuksan niya ang isang sobre na puti na may nakasulat na photos at laking gulat niya nang makitang isang litrato na pagkataba-tabang bata na kamukha niya noong baby pa siya. Baby ko. Parang pumipitik ang puso niya sa kaligayahan at hinaplos ang malasyopaw na mukha ng bata. Tinignan niya ang sumunod at litrato iyon ng nanay niya habang kalong ang kapatid niya. Natutop niya ang bibig at hindi niya namalayan na tumulo ang luha niya. Nanay ko. Humikbi siya at pinakamasdan ang mukha ng ina. Miss na kita nanay. Love you, Nay. She looked at the next photo, which made her sob and chuckle. Nakawaki ang dalawang tiya niya at pati na ang nanay niya habang nakaupo ang mga iyon sa isang upuang kahoy sa kung saang park. Maayos naman ang itsura ng pamilya niya at ang nanay niya kahit na medyo maputla ay parang nagpapagaling na lang naman kasi ang sabi ay naoperahan na noong mga nakaraang linggo pa. Hindi na siya nakakatawag ulit dahil hindi naman ibinibigay ni Gavin sa kanya ang cellphone. Pero ang katuwaan niya ay walang mapaglagyan dahil sa mga litrato na kahit paano nakakaalis ng pangungulila niya sa pamilya. Ang cute-cute ng kapatid niya at mukhang hindi naman pinababayaan ng mga tiyahin niya ang nanay niya. Kaya nga kahit na sabihin man o tanungin man siya na kung gugustuhin niyang maging ibang tao, kung mabubuhay siya ulit, ang sagot niya ay hindi. Masaya siya sa pamilyang meron siya kahit na wala silang sinasabi sa buhay. Kaya lang minsan nakakakaba at hindi maiwasan na parang madalas niyang isipin na hanggang doon na lang ang halaga nila bilang tao. Ibinalik niya sa sobra ang mga litrato at sunod niyang binuksan ay ang isa pang sobre at natutop naman niya ang dibdib nang makita ang laman noon. Pera na naman. I want you.
Tahasan na sabi ni Gavin sa likod niya kaya kaagad siyang napapihit dahil sa gulat. Ang Diablo, nakapasok na pala sa kwarto nang walang kaingay-ingay at hindi niya namalayan. Prente ang pagkakasandal nito sa may pinto at ang lagkit ng titig sa kabuuan niya. Ang galing din ng cambio. I want you. May babae sa ibaba tapos siya naman ang bibirahin. Pas muna ako ngayon. Pag-iiwas niya. Nakakahiya naman na may ka-friends with benefits ito sa salas tapos nandoon ngayon sa kwarto at lilundulin na naman siya. Malalaki naging paghakbang ni Gavin kaya parang gusto ni Emilyng tumakbo. Pero napaatras siya kaya lang ang bagsak niya ay sa kama. Aren't they enough? I took photos. I made replacement for your damaged skirts and paid you 30,000. What else do you need for me to have another 6 rounds today, Emily? Name it. You'll have it. Parang delubyo na umararo ang mga mata nito sa kabuuan niya habang kagat ang pang-ibabang labi. Inay, hindi pa ba ito nagsasawa sa kanya? Baka nga ang luwang-luwang na ng pagkababae niya dahil sa walang humpay nitong paggamit sa kanya. Maanong humanap na naman kaya ito ng iba? Humanap ng iba pero bakit nairita siya kapag may babaeng kasama? Naipagdikitan niya ang mga tuhod pero marahas siyang hinila ni Gavin kaya nabitawan niya ang mga sobre. Teka lang! Protesta niya pero binuhat siya nito at sinampay sa balikat. Saka sinampal ang puwet niya habang bitbit siya papunta sa banyo. Rico! Paangil na hiyaw niya. I've been gone for 3 days and no one could stop me from claiming you right here and right now. Matatas na sambit ni Gavin kaya napangiwi siya. May regla ako? I don't care. Ano? Gimbal na tanong niya. Anong klase ba ito at parang walang pandidiri sa katawan? Kahit hindi siya maligo, parang nga masuka ito sa amoy niya. Sige pa rin talaga. Kahit na nga sinasadya niyang magpapangi, talagang wala siyang ligtas. Sa pagitan pa rin ng mga hita niyang diretsyo nito. You gotta stop telling me stupid lies, baby. You can't make me back off. Kung isang taon akong hindi magpalit ng panty, hindi ka pa rin aatras? Huhugasan ko na lang. Inilapag siya nito sa tubig at napatalon-talon siya dahil nangangaligkig siyang bigla. If 30,000 weren't enough, I'll triple it today because I am as horny as hell, Emily. Napalunok siya ng pilasin nito ang sariling damit kaya nagsitalsikan ang mga butones ng suot na long sleeve. Mukhang anit lang niya ang walang latay. Bumuka ang bibig niya para humirit ng 100,000 para naman matauhan ito na hinuhututan na nga niya para matigil na. Pero hindi na siya nakapagsalita nang walang habas nitong hilahin ang mukha niya at saka ang diin-diin ng halik na halos ikabaklas na naman ang huso niya at ikapugto ng hininga. You look beautiful. Gavin calms down after his ask 6 rounds. Plastado na si Emily pero siya ay nakakalakad pa rin ng tuwid. Dumiretso siya sa kusina para kumain dahil wala pa siyang kain sa loob ng mahabang biyahe. Yaya? Tawag niya sa matandang katulong na tumakbo namang pumasok galing sa labas. Oh, ano? Yaya, I want to eat. Si Amor, where is she? Tanong niya habang kumuha ng kape sa coffee maker. Hinatid ko na sa guest room sa itaas. Nandito pala siya na 3 araw daw. Ani naman ito na naghugas ng kamay saka naglagay ng pagkain niya sa plato. Yes. Hindi kaya magsalo sa Emily kay Amor Love? Nangunot ang noo niya at nabitin sa paghigop ng kape. Anong why would she be? Huwag mo kong nilangin, Gavin. Alam ko nangyayari sa inyong dalawa ni Emily. Ano ba yun? Wala-wala lang? Tulad ngayon. Saglit itong lumingon at inararo ng tingin ng halos subad pa niyang katawan. Alam ko na doon ka na naman nagpalipas ng oras. Nasaan ang bata? Hindi pa yun kumakain. Baka madapil iyon sa gutom kumakatulog matapos mong gamitin. Hindi naman iyon laruan, anak. Konting pahinga naman kasi kawawa naman. Pangaral nito sa kanya na lumalabas lang sa isa niyang tenga. Then, prepare foods for her and I'll carry it upstairs. Huwag mo na akong papasyonan, Yaya. Hindi pa naman mahal na araw. He can't control my body. Jesus, ginoo ko talaga. Walang kakontrol-kontrol ang katabi na ng bibig mo. Ano bang plano mo? 3 araw kang nawala. Parang hinahanap ka nga nitong mga nakarang araw. Noon siya tumingin sa matanda. Hinahanap siya ni Emily. Mukhang atat na kasi mag-enroll. Dugtong pa nito na ikinapangit ng tabas na mukha niya. Kaya pala hinahanap siya at mag-enroll lang. Kaya lang, paano kung buntis na?
Nasamid siya bigla sa tanong ni Lerma na para sa kanya pero parang kausap ang sarili. Paano mo tatanggapin na nabundis mo ang babaeng ginawa mong preso sa pag-aakala mong pinatay niya ang daddy mo? Paano mo tatanggapin ang buhay niya, ng pamilya niya at mga uri ng tao na minamahal niya na hindi mo katulad? Alam na alam ko ang ugali mo, Gavin. At kaya mo nga nabutas sa mga palda niya ay dahil hindi ka naman marunong mamalansya. Sanay sa lahat ng bagay at higit sa lahat, hindi mo kaestado sa buhay. Handa ka na bang bumaba sa pedestal mo para sa magiging anak niyo? Bugnot ang mukha na umiling siya. She's not pregnant. She will never get pregnant because I am always in protection whenever I use her. Ayoko nga magkaanak. Tuluyan ang nasira ang mood niya. Hinarap siya ng matanda at tinitigan siya. Sigurado kang ni minsan hindi ka pumaltos na gumamit ng condom? Parang inis na tanong ng yaya niya. Kung ayaw mo magkaroon ng anak, sana itinago mo ang pagkalalaki mo sa loob ng boxer mo. Idinuro nito ang pagkalalaki niya kaya umilag siya. Noong gabi, nabinitbit mo siya sa guest room sa lumang mansion at ginahasa mo siya. Irap ni Lerma kaya natilihan sa Gavin. Shit, it was an unprotected sex. Sa sobrang kahiligan niya ay hindi na nga siya nakapag-abalang gumamit ng condom. Basta ang gusto lang niya sa mga oras na iyon ay maipasok ang pagkalalaki niya at palabasin. Ang init ng katawan niya. Jesus, di gawa sa inatutop ni Gavin ang noo at sinimulan siyang pagpawisan. He still never learned how to accept what is happening to him and yet another headache to come. Oh baby? Shit. Dapat nga magpapalipas na muna siya ng 3 na namang araw bago sipingan ulit si Emily. Pagkalipas ng araw na ito para kahit paano ay maturuan naman niya ang sarili na umiwas-iwas. Kasi nga parang natutuliro na ang isip niya. Kahit ang katawan niya ay hindi na halos makuhang makapagsak sa iba. Para na nga siyang tanga na may hinahanap ang ilong na pamilyar na amoy. May hinahanap ang mata na ganda. Ang bibig na may hinahanap na lasa at balat niya na may hinahanap na haplos. Tapos may isang bata na lalong magkokonekta sa kanila. No, hindi siya handa na maging ama. Pero kung oo man, anong gagawin niya? How did you know, Yaya? Paano mo nasasabi na buntis siya? O kung parte yan ang pang-iinis mo, hindi ako natutuwa. Inis na tumingin siya sa babae na relax lang naman na naglalagay ng pagkain sa tray. Eto, sugpo. Nagpumilit na ipatago sa akin kasi baka kainin ng iba. Kung nakita mo lang kung paano ito lantakan kanina na parang walang bukas ay sobra. Kahit halos mabilao ka na ay subo pa ng subo. Hindi ako sigurado pero nagbuntis na ako kaya alam ko. O pwede mo rin sabihin na paparating ang regla kaya parang naglilihi. Pero gumising ka at bantayan mo. Ihanda mo ang sarili mo sa lahat ng bagay na pwedeng magpabago sa takbo ng buhay mo bilang makapangyarihan na Gavin. Iniabot nito ang tray sa kanya at blankong napatunga nga siya doon. Ipinaalala ko lang sa iyo, noong mommy mo ay nabuntis lang din ang daddy mo noon. Pero hindi niya tinakbuhan ang responsibilidad niya kahit na unang beses iyon na nagkaroon siya ng babae sa buhay sa edad niyang magsi-50. Sana gawin mo rin ang tama kung sakali. Kahit hindi na lang para kay Emily. Kung hindi, para sa bata. Dahil hindi ka naman tinalikuran ng daddy mo noong nabuo ka. Kahit wala naman silang pagmamahal sa isa't isa noong una. Gaano man kakomplikado ang sitwasyon kung sakali ay dugo at laman mo ang bata kahit na kung ang tingin mo sa ina ay kriminal na pinalilipasan mo lang ng oras. Ipinagduldulan nito sa kanya ang tray kaya wala siyang nagawa kung hindi ang hawakan iyon. Ang pagmamahal natututunan, Gavin. Pero ang pagkakamali, kahit pagsisihan mo, may lamat na. Dinaig pa niya ang binato ng glacier sa mukha. Parang nanigas na ang katawan niya sa pagkakasandal sa working table. It's not Emily's fault. It's his fault. Dahil sa sobrang pagkahumaling niya at sa kagustuhan na matikman ang dalaga, ay para siyang nasiraan ng bait na kinailangan pang daanin sa dahas ang lahat para lang magawa ang gusto niya. And now, if that made her pregnant, nga siya sigurado pero hindi naman niya pababayaan ang obligasyon niya sa pinansyal na aspeto. Kung ibang bata nga, kinaaawaan niya. Siyempre, hindi ang sarili niyang anak. Tuwid ang likod na naglakad siya, papalabas ng kusina pero sa may hagdan ay hinarang siya ni Greg. May bitbit itong mga litrato na nakataob. Boss, kailangan mong makita ito. Anito na seryoso ang mukha. Tuck them in my waistband. Utos niya sa lalaki na sumunod naman. Sasabihin ko lang boss na nasa Pampanga si Mama El. Kuha ang mga litrato kagabi sa isang high class na bar.
Inabot ng personal ng bakla sa akin kanina. Lumitaw na ang walang hiya. Gigil na tanong niya. Tumango si Gregory. Lumitaw na, boss. At kailangan mo makausap dahil iba na ang bersyon ng walang hiyang bakla. At parang may ibig sabihin sa mga salita. Where the hell is he? Nagsalubong na mga kilay ni Gavin. Nagtatago, boss. Kaya pinabantayan ko sa mga ibang tauhan mo at parang palingalinga sa paligid. Nakiusap din na ipakuha ang pamilya niya sa Batangas kaya inutusan ko rin si Badong. Nakakapagtaka na parang takot na takot at nakakontodo disguise, bossing. Baka daw siyang isunod ng tunay na pumatay sa daddy mo. Gulat na pumintig ang puso ni Gavin. Tunay na pumatay sa daddy ko? Hindi talaga si Emily? Christ. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinamaan siya ng pagkakonsensya at kahihiyan. It was unusual but that's what he felt at the moment while looking upstairs. Hindi siya kailanman nahiya kahit na nagkalat ang istorya ng pagiging masamang taon niya sa buong kumpanya na sa kabila ng lahat ng iyon ay dinudumog pa rin siya ng mga investors at mga sikat na managers ng artista para sa mga bagong kontrata na kaya niyang i-offer. Bakit sa mga sandaling iyon ay parang gusto niyang mahiya kay Emily sa walang katuturan niyang pambibintang? Pero masisisi ba siya nito kung may mga ebidensya naman na malamang ay peke pala? Wait for me, I'll get dressed and we'll meet the Thomas. Anya at saka mabilis na pumanhik sa hagdan. Tuloy-tuloy siya sa master's bedroom at saka inilapag ang tray sa mesa. Kinuha niya ang mga litrato na nakasipit sa bewang niya at saka iniisa-isang tingnan. Kaagad na nagtagis ang mga bagang niya nang makita sa Erica sa litrato at may kahalikang lalaki. Hindi lang isa, dalawa pa. Walang hiya. Ang sumunod na litrato ay kasama nito si Mama L. O si Mama L nga ba o si Madonna? May selfie pa na kasama ang bakla. Lang hiya lang. Kung pinaiikot siya ng demonyang bakla, pipilipitin niya ang leeg noon para mamatay na. May note sa likod ng litrato kaya kusot ang mukha na binasa niya. Boss Dark, inilapit ko na kasi alam ko na abogado ka. Sana kapalit ng tulong ko, huwag mo ko ipakulong kasi biktima din ako. Pinalamig ko muna ang sitwasyon, kaya ngayon lang ako. Sana maibigay mo ang proteksyon para sa pamilya ko sa oras na mamiligro ang buhay ko. Hindi ko lang masisikmura na may inosenteng tao ang mamamatay ulit nang dahil sa kasakiman ng ibang tao. Inosente ang babaeng dinampot niyo at alam ko ang buong katotohanan. He looked at Emily who was sleeping facing the glass wall. All this time, the words her lips uttered, and those tears in her eyes, and the innocence that she showed to each and every one of them, were genuine. Salamat pa rin at hindi siya tuluyang nadala ng galit. Salamat pa rin na unang kita pa lang niya ay naakit na siya kaya hindi niya tuluyang ipinapatay. Kung hindi, baka habang buhay niyang pinagsisihan, una at kahuli-hulihang beses sa tanan ng buhay niya. Inilapag niya ang mga litrato sa mesa at saka siya pumasok sa walk-in closet. Nagpantalon lang siya at nagsuot ng t-shirt. Kinuha ang baril sa may jacuzzi at dinampot ang isang litrato na may note. Pumihit na siya para lumabas kaya lang parang may magnet na humatak sa kanya, papabalik at tumingin sa natutulog na si Emily. What now? If he's proven her really innocent? Handa na ba siyang palayain ito sa poder niya at mawalan siya ng babae sa bahay na kahit anong oras ay pwede niyang hubaran at gamitin? Bumigat ang dibdib niya. Ayaw niya. Doon lang ito sa kwarto niya at hindi niya pa uuwiin. He walked back toward her and unintentionally slid his hand on her tummy. He stopped when his body hardened. Hindi siya makakaalis kapag hindi niya itinigil ang kahibangan. Emily moaned aimlessly. Ano na naman? Pampitong round na ito. Isa pa ba? 40 mil na ang bayad mo kapag dumagdag ka pa ng isang round. Kulang pa yan na pampaplastic surgery sa puwerto ko na mukhang hawal-hawal na sa sobrang laki mo. Nito sa antok at pagod na boses. Napalakhak siya ng tuluyan at nawala ang bugnot. She's really so damn saucy and it made him feel so proud. Malaki pala. Huwag kang tumawa. Hindi mo ko madadala sa mamahalin mong halakhak na pwede pang Guinness Book World of Records sa pagkabihira. Gavin Esconde, ang lalaking dadalawa ang record ng pagtawa. Have your brunch. I am leaving. Pumunta ka sa university pero magpasama ka kay Karen. Paano ko pupunta Hinang-hinang ako. Inis na tinabig nito ang kamay niya pero hindi niya inalis. Mas lalo na lang siyang parang linta na humawak sa kabuuan ni Emily. This afternoon,
Or tomorrow perhaps. Gastusin mo na muna ang bayad ko. Ibabalik ko na lang. Ah, hindi. Ako magbabayad ng tuition ko. Ayoko na magkautang na loob pa sa'yo. Daldal nito na ikinainis na naman niya. Umalis siya sa may likod ng dalaga at ang pangit ng tabas na mukha na umiling. When you decide to go, just remember that no flirting around. Hindi ka pwedeng lumandi hanggat nasa poder kita. Alam ko na yan. Kaya maanong palayasin mo na nga ako para malandi ko ng professor ko. At sa kanya ko naman ibebenta ang sarili ko. Ah, hindi ko pala ibebenta kasi crush ko nga pala siya. Libre lang. Libre. Crush? His lips curled annoyingly. In his ass. I'll pay you 500,000 pesos. Kontrata yan na akin ka sa 1 taon. Lugi ako. Lugi pa sa lagay na yun. Nangya. Hindi kaya matapos man lang ang kahibangan niya ay buong kumpanya niya ay nakuha na nito. Tuso ang babae. Napaka-inosente pero mukhang pera. 50,000 per 7 rounds. Plus 500,000 pesos 1 taon. Ang kuripot mo. Daddy mo 200,000 ang bayad sa akin 1 gabi. Ikaw 1 taon 500,000 lang. May insurance at PhilHealth. Samahin mo na rin ng SSS. Sagot naman niya na nanunulis ang labi. Humagikik si Emily. Pag-ibig wala. Wala sa hinagap na napalingon siya at kumabog ang dibdib pero kita niyang nakatakip ang dalaga sa bibig habang humahagikik. Pag-ibig? Pag-ibig fund? Klaro nito kaya lalo siyang nainis. Lumabas siya na walang imik at salubong ang mga kilay. Yes, to pag-ibig fund. Kahit ano pang fund. Mukhang pera fund, kadaldalan fund, o kung fund. O kung anong fund ang lahat yung meron ka. There's no way she could escape his presence. If he has to double the price, he'll do it just to keep Emily beside him. Especially now, if she's really carrying an esconde, his successor. Napahagikik sa Emily nang makita ang mga kaibigan niyang nakanganga sa kotse na kanyang sinasakyan nang pumasok iyon sa university. Kuya Badong, itigil mo! Tigil mo! Stop it! Stop! Paulit-ulit na utos niya sa kasamantauhan ni Gavin. Sa wakas ay nakita niya rin ang mga mahal niyang best friends na sina Carla at Pamela. Nagmamadali sana siyang bumaba pero hinawakan siya ni Karen sa braso. Miss Junita, paalala lang na bawal mo ikwento ang tungkol sa sitwasyon mo kay boss. Hindi pa kami handang paglamayan. Ano yun sa kanya? Tumango naman siya. Hindi bale, ipalilibing kita kaagad kung ayaw mo ng lamay. Napahagikik siya at natawa naman si Badong habang napapakamot si Keron. Bumaba ang huli sa kotse at ipinagbukas siya ng pinto at marahan siyang bumaba kasi parang anghap din ng kanya. Dinaig niya ang tsitsarong bulaklak na nilantakan ni Gavin sa jacuzzi na kahit may tubig ay binibira siya. Hindi niya akalain na pwede ang ganoon. At nang magsawa naman sa jacuzzi ay sa kama naman siya isinaliya. Kung alam lang niya na 6 rounds ang palaging gusto ni Gavin, sana pala 60,000 ang hiningi niyang bayad. Ngumisi si Emily sa 2 babae na halos magkapalitan na ang mga mukha habang nakaupo sa ilalim ng puno ng nara at nagsasalo sa iisang chichirya at naghihigupan sa iisang soft drinks. Mga virgin! Bati niya sa 2 na sabay na nanlaki ang mga mata at halos tumilapon ang mga chichirya nang magtatalon ang mga iyon at mabilis na tumakbo papalapit. At walang pakundangan na itinulak si Karen papaalis sa may pinto ng kotse. Virgin? Diyos mo! Bakit ang sosyal? Yakap sa leeg ay niyugyug siya ng 2 kaya napahagikik siya. Mamaya tayo mag-usap kasi medyo smoso. Pasimpleng sabing bulong niya na hindi binubuka ang bibig. Doon tayo. Doon tayo. Mabilis siyang inakay ng 2 pero parang paika-ika siyang humakbang kaya sabay na humalakhak ang 2. Ano ba yan? Para namang may 1 kiluhan na napkin dyan. Humahagikik na puna sa kanya ni Carla. Sino bang hindi mapapaika ay pinilit niyang bumuhat sa kama ngayong hapon para makapag-enroll na siya. Sasama pa nga sana ang yaya Lerma ni Gavin kaya lang hindi na naman niya pinayagan pa. Nakakahiya na dahil para na siyang senyora kapag may yaya pa siyang bitbit. Hindi naman siya senyorita sa bahay ng mga skonde. Isa siyang dakilang. Alive? Sex doll.